We are finding ourselves ngayong umaga sa Philippians 1 verse 19 to 21. So kung meron po kayong mga Biblia, gusto ko po sanang mag-turn po tayo doon. At sa mga nanonood po online natin, alam ko pong Tuesday night ngayon kung nasaan kayo. That sa amin naman linggo ng umaga ngayon, pero it's amazing that the Lord would allow us to post something online na mapapanood ng iba yung message na pinapanood na nadidinig nyo ngayon. Truly, yung limitations na meron tayo dati, binibreak na ng Panginoon, hinahayaan ng Diyos na mas marami tayong maabot, mas marami tayong masyaran. At naniniwala ako personally, it is because ultimately, the Lord will return. Abalik ang Diyos at may katapusan ng kasalanan, may katapusan ng si Satanas, at tayo ay pupunta sa langit kasama niya. Mga kapatid, ito ang katotohanan na palagi natin panghahawakan at sana panghawakan nyo rin kasama ko na si Jesus ay hindi pa tapos sa kanyang church. That Jesus is continuing to mold, to strengthen, to guide His church. Sino po nalulugod sa ginagawa ng Panginoon sa ating church? Are you blessed with what God is doing in your life? Natutuwa ba kayo na binabago tayo ng Diyos araw-araw? Praise the Lord. At ngayon natagpuan natin ang sarili natin sa Philippians 1 verse 19 to 21 because Paul is ending his report pagdating sa pagkakakulong niya. Binigyan niya ng summary report yung mga tao sa Philippi na siya yung nakakulong ngayon. Pero natutuwa siya. Hindi siya natutuwa na nakakulong siya, no? Natutuwa siya na yung pagkakakulong niya, yung nangyayari sa kanya, ay nag-serve sa mas magandang purpose. And sometimes that's very hard to do. To see yung pagdurusa as something that is going to benefit you. Na benepisyo pala ito sa atin. Somehow, di ba pag binalikan natin yung, for example, pag binalikan natin yung pandemic, sometimes when we go back to the pandemic, akala natin during that time, walang magandang mangyayari. Diba? And yet, maraming stories. Kami po mag-asawa, yung amin pong relationship, LDR po kami, pero during the pandemic, talagang araw-araw na kami magkasama. 2020 and so on and so forth. So, para sa amin, blessing yon. Kasi akala namin, LDR pa din kami, kahit may kasal kami, kasi Jonah was working in QC, I am pastoring here, and kahit na may offers anywhere, since dito ako tinawag ng Lord, I will continue here, ganun. And then, looking back, blessing sa amin yon. Some of you, may mga kinasal during the pandemic, na-develop yung relationships during pandemic, na-develop yung careers during pandemic. So, somehow when we look back, parang ang ganda rin niya, blessing din siya. Pero today, it doesn't look like a blessing. Bigyan ko po kayo ng example ngayon. Yung US at Iran war, that does not look like a blessing today. That does not look like a blessing today. Can you imagine, no? Dulo ng February, yung huli kong tingin doon sa refill, yung gasolinahan, 47 pesos yung gasolina. 47. At mataas pa yun sa isip ko. Di ba dati, 45 lang to dati. Ganyan. 47 ngayon. And then biglang talon. Ngayon, nanalangin tayo na pumalo ng below 80. Somehow, yung gasolina. At sa kalagitnaan yun, some of us umaasa sa negosyo, sa trade, and then biglang susuntukin tayo ng ganitong crisis. The war run in US is historically tied to where all men have struggled through. Pride and power. So this war that is affecting all of us, is laging natatagpuan sa dalawang lugar, pride and power. At doon sa sitwasyon ni Paul, may pinakita siya sa atin na Paul has shown us a humble life in front of Christ. And his mission in this life in the Lord produces a fruit of humility for all of us. At sa buhay ng humility, mga kapatid, sa buhay ng pagpapakumbaba,
the Lord produces much fruit in a life that is being humbled. Sa Panginoon po, dalawa lang yan. It's either magpapakumbaba ka o ibababa ka ng Panginoon. You decide. Marami kasi sa atin, kahit na wala namang may pagmamalaki or kung ano pa man, yung pride natin mataas. Ako ang tama. Hindi ako ang mali. Ako ang tama. At lilitaw yun maraming beses kapag kinonfronta tayo sa mali, kapag sinabi sa ating hindi mo dapat itong gawin, pero ginawa mo. Sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan? Sino ka para ganito at ganyan? Pag dumating ang time po na i-imagine ko na pag lumaki na si Teo at sinabi sa akin, Daddy, mali itong ginawa mo. Aba, nung batang to, pinapalitan ko lang yung diaper mo na nga. Pero kung tama siya, I could take it or I could... You know, brothers and sisters, one of the secret at marami pong ginagawa ang pride sa puso. But one of the things that pride truly does, it stunts your spiritual growth. Ayaw mo na makinig sa ibang teachers kasi you feel like you already know everything. Pagdating sa church, pagdating sa music, huwag ka lang tuturuan pumalo o tumipa. Alam ko na yan. And then sometimes, every situation, meron tayong masasabi, meron tayong komento, meron tayong input. Ay, nagnegosyo nga yung kapatid ko eh. Ako rin, nagnegosyo din yung ano ko. Ako din. Sometimes that pride creeps in. Yun yung reason kung bakit gustong patayin ni Paul yung mga Christians. It was a zeal for God, pero actually it was also pride kasi he was not willing to hear the Christians. Basta ang Kristiyano mali. Basta yung Kristiyano mali, papatayin ko sila kasi nilalabanan nila yung Diyos ng Judaism. They're fighting the God of Judaism. That is why I cannot let them come and win. Mga kapatid, this morning, as we look at our own selves, makikita natin yung humbled life ni Paul. A life that is pushed down in humility. Alam niyo mga kapatid, yung humility, it is the root word for humiliation. Jesus was humiliated. Sometimes yun yung pinakamasakit eh. Mapahiya ka, makita na mahina ka pala, na ganito ka pala, masakit siya. And yet, that is where the Lord produces much fruit in your life. Yun yung lugar na pinaka-natututo ka, yun yung lugar na pinaka-nananalangin ka, yun ang lugar na pinaka-kinikilala mo ang lordship at power ng Diyos. Brothers and sisters, today, as Paul was saying, yes, sabi niya, I rejoice. Tignan po natin yung verse 19. Wala bang PowerPoint na nagawa this morning? In verse 19, Paul mentioned both prayers and God's sovereign act for his deliverance. Paul mentioned both prayers and God's sovereign act for his deliverance. Doon po tayo sa Philippians 1 verse 19. Ano po yung sinabi dito? Basahin po natin. Kung pwede pakishow, thank you. For I know that through your prayers and the help of the Holy Spirit of Jesus Christ, this will turn out for my deliverance. Ngayon, tingnan niyo po mabuti yung verse muna sa verse 19. Nasaan si Paul? Ano yung sitwasyon? Nakakulong siya. Okay? Nakakulong siya at sinabi niya, alam ko na yung nangyayari sa akin ngayon ay magpo-produce ng deliverance sa akin. Pero may dalawa siyang binanggit. Ang sabi niya, sa panalangin nyo at sa kilos ng Diyos. Notice, hindi lang niya sinabi sa kilos ng Diyos. Sinabi din niya sa panalangin nyo. Ang una kong dapat makita ninyo,
kung kanina may parallel tayong nakita ng pride at humility, meron din tayong parallel na nakikita dito. Ang tawag dyan, responsibilidad ng tao at soberanya ng Diyos. Dito, hindi sinabi ni Paul na Diyos ang gagawa ng paraan, wala nang problema. Sinabi niya, manalangin sa inyong panalangin. Meron akong kalayaang mararanasan. Alam niyo mga kapatid, every time nababanggitin namin na in control ang Diyos at sasabihin natin, Diyos ang may hawak, Diyos ang may paraan, hindi namin sinasabi na huwag kayong maging tamad sa paghahanap sa mukha ng Diyos. Pag sinabi natin, Diyos ang may hawak, dapat sabihin natin, kung kaya palang gawin to ng Diyos, lalo akong lalapit, lalo akong mananalangin. Kung kaya niyo palang magtagumpay, ay Panginoon, bakit ako hindi lalapit sa iyo? Brothers and sisters, we are not saying that because God is in control, human responsibility and God's sovereignty are not at odds, but rather both act for God's glory. Hindi magkalaban to. Ano dapat? Mag-pray? Dapat ako na mag-pray? O umasa sa Diyos? At ang sagot natin, yes. Yes. Dahil umaasa ka sa Diyos, lalo kang dapat manalangin. Pag nasa review center po ang isang magbo-board exam, for example po mga kapatid, before po akong pumasa nung nursing board exam po ako way back 2010, 2011. Nung magbo-board exam po ako, 2 days po yung board exam namin. At nung nagpe-pray po ako para pumasa, nung 2012 po, nung 2012, nung pumasa po ako sa board exam, ang ginagawa ko po noon, ting umaga, hindi ko alam kung co-teacher ko sa Sir Leo noon. Ewan ko basta, nagbabasa po ako, ay nagtuturo po ako, nagbabasa po ako ng umaga, pagkagising, aalis ako ng bahay, magtuturo ako sa school, uuwi ako, magbabasa ako, then aaral na ako para sa Bible study, tapos hapon, gabi, magtuturo ako ng Bible study. Ganun po yun, araw-araw. Kasi everyday, meron kami dyan, BPSU, BC, ganyan. Everyday. Ganun din po nung board exam sa EDUC. Hindi po ako nag-review center. Pero ang ginagawa ko po, bago matulog, magbabasa ako, pagkagising, magbabasa ako, then papasok ako ng school, papastor ako ng church, sa gabi magbabasa ako, pagkagising ko, magbabasa ako. Nag-pray po ba ako noon? Oo, nag-pray ako noon. Umasa po ba ako sa Diyos? Amen. Nung pumasa po ako, at pag sinabi kong lakas ko lang yun, hindi po totoo yun. Kahit sinong nag-board exam dito, tanungin nyo, hindi totoo yun. Sasabihin nila yun, hindi totoo. Pero pag tinanong nyo, nagbasa ba sila? Oo. Nag-aral ba sila? Oo. Why? Because they understand that their effort is a gift from God. But it does not mean, let us not say grace without grind. It is both grace and grind. Grace and grind yan eh. Pwede tayo mag-pray na Panginoon, we pray that the sermon will be well. Salamat sa mga nag-pray sa ating Sunday school kanina. Pero halatang 1 linggo binasa yon. Halatang nag-aral yung nagturo nun. Pwede natin ipag-pray yung kakanta dito. Panginoon, nawa po yung kumanta. Pero kung hindi nag-ensayo yung kumanta, wala talagang gift ng pagkanta. Kahit anong prayer natin doon, anong mangyayari? You have to understand, hard work and grace go hand in hand. Naalala ko po sa Romans 8, sinabi, now those who him foreknew, he predestined. Sabi sa Romans 10, how can they hear without a preacher? Same book, same writer. Sasabihin niya, Diyos ang tumawag. At kung sino tinawag ng Diyos, yan, maliligtas yan, sigurado. Kasi tinawag ng Diyos yan. Amen and amen. Pero sinabi din, paano nila madidinig ang gospel pag walang nagproklama? Blessed are the feet who bring the good news.
Anong ibig sabihin mga kapatid? Magdasal tayo. Kung ikaw naghahanap ka ng trabaho, kapatid, pray ka. Amen. Mag-pray ka. Kung ikaw ang nagbi-business, kapatid, amen. Nagbi-business ka, amen. And, pasa mo yung resume mo sa lahat. And, kung nagninegosyo ka, mag-aral ka, mag-research ka, ano yung pwede ko pang gawin to improve my business. Pareho yung ginigalo ng Diyos. Hindi tayo tinawag ng habag para maging tamad. It is God's gift. It is God's gift for us to work hard. Sa mga lalaki dito, you are called to work hard. Eh na, binibiro ko po si Pastor Len na nakita ko, sabi ko, Sir, kamusta? Jogging na. Sagot sa akin, tamad lang ako kami niyan, Pas. Tamad lang kami niyan. Kasi gano'n naghahanap ng gagawin eh. One of our members dito, Sister Nicole, biro ko po, sabi ko ba, luminis yung bahay niyo Eh, Ninong, wala kami magawa eh. I have to do something. I have to work because God has called you to work. Dito yung church, they are praying. No one is forcing them to pray. Kasi that is the tendency ng isang tao na tinawag ng Diyos. They will work. So mga kapatid, let's work hard for the glory of God. Sabi ni John MacArthur, the Christian should be the hardest worker of all. Kasi yung mission natin, yung gospel natin, ang pinaka-importante, ang pinaka-totoo sa lahat. Pag sinabi niyong gospel of grace, iisipin niyo ang Pastor John MacArthur. Pero pag nag-aaral yun, 30 hours a week, hindi ko kaya yun. Kailangan may iba akong gawin. Pero ganun ang pag-aaral niya. And yet, sasabihin niya, lahat habag lang. Bakit mga kapatid? Hindi po pwedeng sabihin natin, tignan niyo si Paul, hindi niya hindi in-acknowledge yung effort ng church. Sinabi niya, dahil sa prayers niyo at dahil sa Espiritu ng Diyos, this will turn out for my deliverance. Yung ibang mga tao dito, mga kapatid, some of you are here because na-invite kayo. Some of you are here because na-invite kayo. Some of you are here because kahit na puyat kayo this morning, nag-effort kayong bumangon at umattend. Some of you are here, you put in the work, you put in the effort. Kaya kayo nandito. Paano natin madidinig ang salita ng Diyos kung hindi tayo babangon? Paano tayo makakaawit ka sa Diyos kung hindi natin bubuksan ang ating bibig at aawit? Kasama yun eh. Brothers and sisters, listen to me very carefully. Our actions and His works walk side by side because He has willed this to be. Niloob ng Diyos na gamitin ang pagkilos at pagsunod natin para sa Kanyang kaluwalhatian. Niloob ng Diyos na yung inyong pagkilos ay parte ng Kanyang plano para sa Kanyang kaluwalhatian. Si Paul, naniniwala siya sa sovereign grace ng Diyos, and yet muntik nang mapatay kaka-preach. Bakit mga kapatid? Let's work hard. Pag nakakita po tayo ng isang naging doktor at sinabi ng mga kapitbahay niya, mayabang yan, doktor yan eh. Hindi natin alam yung mga madaling araw na nagbabasa yung taong yan. Yung mga arkitekto na gumagawa ng mga plano na inaabot ng 2:00 ng madaling araw. Yung mga gumagawa ng thesis, hindi nyo alam ang kanilang binigay para maging engineer, para maging arkitekto, para magkaroon ng trabaho. Yung mga business owners, hindi nyo alam yung grind na binigay nila para doon. At ang sagot nila, it is all of grace. That is the difference, brothers and sisters. When a Christian experiences success, ang sagot niya, habag to ng Diyos.
The unbeliever will say, kasi masipag ako. Talagang pinaghusayan ko yan. Ako ang gumawa niyan. But the Christian will say, it is all for God's glory. Work hard. Strive harder, brothers and sisters, for the grace and the glory of God. Paghusayan ng work, ulitin ko, yung grace libre, hindi ko sinasabing pagtrabahuan natin ang habag. May habag na. Hindi ko sinasabing hindi madamot ang Diyos. Mga kapatid, wag kayong magkamali na parang dapat pagtrabahuhan natin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi yun ang sinasabi ko, mga kapatid. Ang sinasabi ko, dahil tinawag ka niya, minahal ka niya, hinabagan ka niya, pinatawad ka niya, at kung anong binigay niyang panawagan sa'yo, work hard! Kung nasaan ka, work hard and do your best for the glory of God. Amen. Amen po. Yan ang kailangan yung sermon, Lunes bukas eh. We have to work hard. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Diyos. We have to work hard. Excellence is not part of our life. Work hard. Do your best by God's grace for His glory. Excellence is part of our life. As Christians, we have to do our best. We have to. Lalo na kung gusto mo yung ginagawa mo. Lalo na kung gusto mo yung ginagawa mo. Naalala ko po ng time na even si Jed, si Carl nandito. And nagsisimula yung dalawang yun. Camera phones lang, nagbibidyo sila. At bibidyoan nila ako pag nagtuturo. Until such time, si Jed nakakilala with Dream Diary, si Carl nakakilala with Love and Color. Nakikita nyo ito sila Nick, nagsisimula lang may mga maliliit na camera, and then the Lord would bless them. The Lord would bless them. Bakit? Nagsisimula You start somewhere Ang daming gusto magturo agad sa pulpit na ganito. Ang gusto agad nila dito. Parang sasabihin pa sa'yo, Pastor, parang nakikita ko yung sarili ko. I want to preach na hundreds of people are listening to me. Ang tanong, ngayon pa lang, kung nasaan ka, nagtuturo ka na ba sa small group, where you are? Kasi we will start small Hindi big operation agad Hindi malaki yan agad, ganun talaga magsisimula ka Gusto natin madami agad ang maabot, hindi ganun mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, nung si Paul, ang tanging nakadinig ng patotoo ni Paul, isang disciple lang. Pinag-pray siya, yung scales natanggal sa mata niya. But Paul needed that time as the Lord is going to use him. Brothers and sisters, as we are pursuing God's call, we start small, we really do. Kung anong binigay niya. If we're pursuing gospel ministry, kung nasaan tayo ngayon, we're called to pursue that ministry with excellence. Ang prayer ko mga kapatid is, we do not despise the days of small beginnings. Kung anong binigay sa atin ng Diyos, pagtrabahuan natin. For example, nag-church plan, umaattend 10, 15, umaattend, tapos nadi-disappoint sila. Bakit ganito, Pastor? Kaunti-unti naman. At di-discourage na tayo. We must trust God in those small beginnings. We must trust God in those small areas, in these small arenas. Kasi mga kapatid, doon sa simula na yun, parang ganito, na-decide na, malungkot, ang late po na negosyo ko, hindi naman po ako ganyan, hindi po. Kaya kumpara ka ng kumpara. Hindi ka naman tinawag doon, hindi ka naman tinawag dyan, dito ka tinawag ng Diyos, dito ka nilagay. Bakit tapat ka sa kung ano meron ka? Wala ka namang kalaban Dito ka tinawag ng Diyos, dito yung mission mo, for example, mga kapatid, pag nag-scroll ka sa Facebook at nakakita ka ng mas malaking church, magsisinungaling ako pag sinabing gusto ko, ganito rin. Gusto ko malalim din kami, yung mga members ganito, ganyan. Paano kung hindi? Kailangan ko bang magturo at mag-compare? Para saan?
Dito tayo tinawag, ito yung pamilya natin. Let's pursue the Lord together, be faithful to where God has called us, maglakad tayo sa gospel, sama-sama, pagtrabahuan at pag-serve natin tong church na to the best of our abilities. Kasi itong binigay ng Diyos sa atin. Dito tayo tinawag, let us work here with excellence for the glory of God. Amen. Lagi ko nadidinig yung pagdating sa excellence, pagdating sa makikita ko, ganito, makikita ko yung sa finance team, sila Alni, sila Tita Te. Ako magka-cut corners ako minsan. Ito gawin natin para madali na lang. Madali na lang. Sabi sa Tita Te, gugulo yung report, dapat ganito yan, dapat ganyan. Mahirap pa yan ay. Akin mahirap. Ang kay Tita Te, hindi ganyan, dapat ganito. Dapat ganito, dapat ganito. At yung dapat ganito, yun yung tama. Akin yung madali, yung gusto ko. Ito mas madali. Ito yung tama. At kailangan natin maintindihan mga kapatid, that's a good thing. That people around us are pursuing excellence. Mga kapatid, encouragement po ang bawat isa kung you are pursuing excellence. If you are blooming, kumbaga where you are planted. Alam niyo po yung naunang verses doon sa Philippians, na-encourage yung mga tao. Kasi si Paul, kahit na nasa kulungan, yung gospel ay napuproklamahan. Hindi maitatago yun ay, mga kapatid. Hindi maitatago na ginagamit ka ng Diyos. Evident yung kamay ng Diyos kapag nasa iyo. Kapag kumikilos ang Diyos sa buhay mo, dahil tinawag ka niya in a certain area. For example, pag may tinawag na elder or pastor dito sa church, hindi mo madidinay yun eh. Pwede nating sabihin, hindi ko feel, hindi ko ganyan. Pero kung sinasamahan ng Diyos yan, pag nagsalita, kasama niya ang banal na spirito, may revelation ng Diyos, nag-a-affirm yung congregation, sino tayo kung tinawag siya ng Diyos? Sino tayo para sabihin hindi? Sino tayo para i-deny ang calling ng kapatid na yan? Sino tayo para sabihin hindi siya pwede maging ganyan? Paano kung may mga kabataan tayo dito na nangangarap na gusto nilang may iba yung marating nila na hindi sila magstay sa bataan na somehow the Lord is calling them for mission abroad or somehow the Lord is calling them to be successful. Bakit natin papatayin yung mga pangarap na to? Let us pray for them. Let us see where the Lord is leading them. For the grace and the glory of God, let us work hard because ultimately our God is sovereign. Dahil hawak ng Diyos ang lahat. Let's work hard, brothers and sisters. Last Sunday po, nandito po kami. At yung training po namin, 1:30 nag-start. Tapos mag-aalas 5. At ang pinakamatagal, yung input na binigay ng bawat isa, pagdating sa evangelism. Yung desire that we want people to know God. Gusto po namin makilala nila si Jesus. Gusto namin matutong mag-share. Gusto namin matutong ibahagi ang salita ng Diyos. And Paul being in prison, pag tinitignan ko po yung Philippian church, nandun din yung burden ni Paul to see the church fulfilling its call, its mandate for the gospel. Brothers and sisters, yung desire para ibahagi ang gospel, yun ang mission ng church. And we are called to work hard on it. Kaya yung mga pumapasok sa isipan namin is pag dumating ang time, we want to share the gospel tayo, bababa tayo, and then magse-set up tayo ng lugar kung saan. Pag may dumadaan, mag-abot tayo ng truck, sisira natin. Oh, teka lang, bakit nyo gagawin yun? Sovereign ng Diyos, siya ang magliligtas. Oo. Pero kung buhay si Pablo, baka hindi lang yun ang gawin niya. Yung author ng doktrina ng sovereignty, ay kamunti kang mamatay siya. At hindi, namatay niya sa kakashare ng Ebanghelyo. Let's do our best. Let's work hard. Verse 20, sinabi po dito, when you look at verse 20, mga kapatid, as it is my eager expectation and hope that I will not at all be ashamed, hindi ako mahihiya, but that with full courage, now as always, Christ will be honored in my body, whether by life or by death. Ito yung parallel dito. The first parallel sa buhay ni Pablo, yung power ng Roman citizens at yung humility ni Paul. Sumunod is yung
yung parallel ng human responsibility at yung grace ng Diyos, yung pangatlo o yung makikita natin at least sa text, yung pangalawa sa text, makikita natin ay yung shame at yung honor ng Diyos. Na hindi ako mahihiya, but rather mau-honor ang Diyos sa aking katawan, whether or life or by death. Bakit? Kasi papatayin si Paul as a criminal. Bibitin si Paul as a criminal, to be specific, as a blasphemer. Papatayin si Paul as a blasphemer. Yun ang sinasabi dito. At ang sinasabi ni Paul dito, na hindi ako mahiya. Na hindi ako maging ashamed. Bakit, mga kapatid? When the Lord calls us, may level of shame pagdating sa mundo. May level of shame. Pag kasama mo yung mga tropa mo at gusto mo maging tapat sa iyong asawa, sabihin nila, totoo ba yan? Totoo ba yan? Na somehow, hindi pwede yun. Hindi pwede yan. Lahat yan pare-pareho lang. Ang nagsisi, di totoo yan. Hindi totoo yan. The world will not approve of Christ. The world does not truly accept His righteousness. Kaya yung pagsunod natin sa Diyos, yung pag-turn away natin sa kasalanan at pagsubok natin, na Panginoon, baguhin mo ko, pagtatawanan niya ng mundo eh. Pagtatawanan niya ng mundo, bait ba yan? Kaya rin ang hirap mag-invite sa church eh. Eto, nag-church, yan. Kilala namin yan eh. Mga kapatid, to obey Christ is to turn away from the world. And sometimes that is very, very difficult. Kasi ingrained sa sistema natin ang kasalanan. Paano nasabing ingrained, Pastor? Paano niya nasabing ingrained ng kasalanan? Normal ang lagayan sa eleksyon. Sa mga ahensya ng gobyerno, normal ang lagayan. Alam ko naka-record ako, alam ko naka-post to. Bakit? Hindi ba totoo? It's ingrained eh. It's ingrained in us. Ano yung reaksyon na magbibigay ng ayuda? Ako, may mabubulsa dyan. Di ba yun ang reaksyon eh? Kasi ingrained sa atin. Deep within our system, ingrained ng corruption. You know why? Because there is sin. And to fight that off, to turn away from that, mahirap. Mahirap. Some of us are fighting that today. So difficult. Kasi ito ang mundo, ito ang standard ng mundo eh. Sakyan mo lang to. So you're trying your best, brothers and sisters. You're trying your best to live an honest. Diba gusto niyo maging honest sa negosyo, honest sa ganito, ganyan. And yet, papahirapan tayo ng mundo. At hindi lang yung makikita natin parang, nga no, hirap, like legitimately mahirap talaga. Sa presyo ng gasolina, sa presyo ng ganito, ginagawa naman ng lahat. Bakit hindi ko pwedeng gawin? Ginagawa naman nila to. Bakit hindi ko pwedeng gawin? Dahil ba sinabi ng pastor? Dahil ba ano? At ang aking mga kapatid, hindi porkit dahil sinabi ko lang. Sayang kasi yung lakas doon. Unless you're absolutely convinced. Yun po dito. Unless na kayo ay kumbinsido na talagang magpo-provide si Kristo. Like talagang pikit mata, bibitawan niyo yung kasalanan at susunod kayo sa Diyos. Illegal to. Wag to. Mali ito. Wag to. Wag to. At titingin talaga kayo kay Kristo. Nang tama, nang totoo, nang tapat at payak. Mahihirapan talaga tayo lumaban ng kasalanan.
Hanggang hindi ka kumbinsido na hindi ikaw ang magliligtas sa'yo, na hindi yung yaman ang magliligtas sa'yo, na talagang ang Diyos ang magliligtas sa'yo, na kaya niyang mag-provide at magtitiwala. Kasi ganun eh, pag kumita tayo, pag gumawa tayo ng pera, pag nag-work tayo, ang pakiramdam natin, pera ko to, akin to. Madaling sabihin, sa Lord to. By mouth, madali yun eh. Kaya pag sinabi natin magbibigay tayo, laban yun eh. Laban yun. Yan madali. Lalo kung sanay tayo mag-negosyo, madami tayong effort na binibigay. Sasabihin bigla ng pastor, lahat ng sinasabi ni pastor, makakatawa. Nung magbibigay na, teka lang. Teka lang. Bakit mga kapatid? Kasi nagbibigay tayo sa Diyos, maaari yung iba sa atin, nalulugod, natutuwa, out of yung kaligayahan natin, magbibigay tayo sa Panginoon. Out of, magbibigay tayo sa Diyos. At ang aking mga kapatid, makinig po mabuti. Kung may sakit po ang inyong pamilya, kung meron po kayong pinagdadaanan, may mahalaga po kayong dapat bayaran, sige po. Naintindihan po natin. Pero alam niyo yung tunay na pag-aalay sa Panginoon. Hindi siya pwedeng hindi may sakit eh. Dapat masaktan ka in a way eh. Dapat yung mahirap. Panginoon, sa inyo to. Sa inyo po to. Itong lahat na meron kami mag-asawa sa inyo. Tawarin nyo kami. Kung di kami sumusunod ng tapat, patawarin nyo kami. Sa inyo po ito eh. Sinasabi ko po sa inyo yun mga kapatid dahil sinasabi ni Pablo dito na wag akong mahiya. Kasi mga kapatid, may mga barkada, may mga kaibigan tayo sasabihin, inuuto ka lang ng simbahan na yan. May mga nagsasabi po noon na may kasabihan po noon yung mga matatanda na nagsisimula yung evangelical eh. Ang sabi nila, gusto mo yumaman? Simula ka ng simbahan. Ganun pong biruan noon eh. Gusto mo yumaman? Simula ka ng simbahan. Kaya napata yung mga tao sa usaping pagbibigay, ayaw nila. Ayaw na nila, nanawa na sila. Pero since pumabalik tayo sa Biblia, balikan din natin yung biblical na pagbibigay. Na yung pagbibigay natin talagang sa Diyos at gagamitin talaga natin ito para sa misyon. At alam ko masakit pakinggan, mahirap pakinggan. Kasi akin to eh, pinaghirapan ko to eh. Oo nga. Pero pagmamahal mo sa Diyos yan eh. Panginoon, turuan mo akong maging matapang na sumunod sa iyo. Tignan niyo po ito mga kapatid, ano? Ano po yung prayer niya? Yung pagsunod niya? Kasi mga kapatid, pwede siyang mamatay sa kanyang pagsunod. Pwede siyang mamatay dito. And yet, hindi siya natatakot. Ang gusto lang ni Paul dito, ma-honor. Si Christ, actually, pag binasa niyo pa yung Philippians chapter 1, nahihirapan pa nga siyang hindi mamatay. Sabi niya, gusto ko nang mamatay para makita ko na si Kristo. Sinabi rin niya sa Gospels na kinukonsider niya lahat na rubbish para ikumpara mo sa pagkakakilala ko sa Panginoon. May ligaya at kapayapaan doon sa meron kang sapat, nakakakain kayong mag-anak, at hindi mo man hawak lahat ng gusto mong mahawakan. Kayo ay nakakaraos, nabubuhay ng masaya, may kapayapaan, mayroong kapayakan. Regalo ng Diyos yun eh. Regalo ng Diyos yun. I pray to the Lord that He will give you that strength to obey. And to obey with love and with honesty. Again, work hard. Do your best. But live in obedience to the Lord. Learn to say, Lord, where or what is your will? Look at the Word and submit yourself to the Word of God. And let us do that together.
Nawa, mga kapatid, gawin natin yun magkakasama nang merong tapang at ligaya para sa glory ng Diyos. Amen! Sige, palakpakan natin ang Panginoon. I pray that we would have courage to obey tulad ni Paul. So una, kinilala ni Paul yung prayers ng church, pero nakita rin niya yung kamay ng Diyos. Pangalawa, yung prayer niya ay huwag siyang mahiya, but rather may courage na sumunod. At yung panghuli dun sa verse 21, anong sinabi? Paul lives and dies for God's glory. Sabi pa verse 21, for me to live is Christ and to die is gain. Iyon ang konteksto nito. Alam niyo mga kapatid, hindi ko alam kung kilala niyo itong player na to sa Chicago Bulls. Nagkaroon siya ng stand pagdating sa same-sex marriage na parang sinabi niya, challenge niya yung mga Christian sa NBA, pati yung as an organization, dapat hindi natin tayuan to. Yung Pride Month, dapat hindi natin to i-celebrate. Ginawa, tinanggal siya sa trabaho. Yun ang for me to live is Christ and to die is gain. Yun. Isipin niyo, milyon-milyon ang kinikita niya at tinayuan niya yung kanyang paniniwala. Tinayuan niya. Marami pong imbitasyon sa akin magturo na hindi po tinuloy ang imbitasyon dahil tinayuan ko yung gospel. Like, literal na sinabihan ako, sabihin, Pastor, youth camp po to, sana yung sermon medyo nakakatuwa, ganun-ganyan. Tapos sasabihin ko, hindi ko po pwedeng yan kasi hindi ko na po pinangahawakan yan. Hindi po tinutuloy ang imbitasyon. At okay lang, hindi po ako nagtatampo. Kaya lang, ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid, pag tinayuan mo na ito ka bilang Kristiyano, hindi lahat makukuha mo talaga. Sapat ba si Kristo para sa'yo? Isipin niyo ito mga kapatid, ano? To live is Christ and to die is gain. Alam niyo, walang panalo dito sa mata ng mundo. Pag nabuhay siya, si Kristo ang poproklama niya, patuloy siyang makukulong. Patuloy siyang mabubugbog, patuloy siyang mababato. Yun si Pablo. To live is Christ and to die is gain. Mamamatay siya. So, dalawa lang ang options. Mamatay na siya o uusigin siya hanggang mamatay din siya. Sa mata ng mundo, walang tagumpay dyan. And yet, here we are. Brothers and sisters, I pray that we would see this reality, yung struggle na totoo. Pag dahil pinipili nyo, isipin nyo, no? Even ngayong umagang to, pwede kayong umupo, magpahinga sa inyong mga tahanan at wag nang dumalo dito. And yet you chose to be here. Yun palang kalakasan na Yun palang kalakasan na. Pwede kayong hindi pumunta dito Pwede kayong pumunta sa ibang lugar ngayong linggo. Pwede kayong gumala. Alas 10 din yung open ng SM Pwedeng nandun kayo. Hindi ko sinasabi huwag kayo pumunta doon. Pero pwedeng nandun kayo. Siguro mamaya after the service nandun kayo, no? Okay lang. Pero yung sinasabi ko mga kapatid, pwedeng hindi kayo nandito ngayong umaga. Pwedeng hindi kayo magbigay sa church na ito. Pwedeng hindi kayo mag-effort na gumising maligo para umattend o makinig sa pastor na nagtuturo dito. And yet, we are here together. Why? Para saan? Kasi yayaman tayo? Kasi may business opportunity dito? I remember, dito po sa Walter Mart, may lumapit po sa akin. Kung nanonood sila Cherry. Nanonood. But yun po yung pinakamadalas ko makakasabay sa wedding, sila Cherry o Cherry's Creation. Madalas ko sila makakasabay. And then, naalala ko,
Kumakain sila. And yung parents niya nandun. At nung nakita niya ako, hinatak niya ako, Pastor, parents ko nga pala. Hello po, Christians daw sila. And then, after ni Ma'am Chering banggitin niya, I said na, bigla akong nasabi to. Sabi ko sa kanya, ako gusto niya umattend sa church minsan. Sabi niya sa akin, alam mo, Pastor, hintay lang kita eh. Hintay lang kita. And nung natanggit niya, no, hindi ko sila na-invite pala. Tumatakbo yung panahon, madalas ko silang makita, nandun sila, nadidinig nila i-preach ko yung gospel. At habang nagkakasal ako, pinipreach ko yung gospel, nandun sila, nakikinig sila, umi-amen sila, tumatango sila, buong team nila nandoon, yung mga photographer nandoon, pero wala akong ini-invite ni isa na umattend ng church. Ang dami-dami natin nakakasabuhay araw-araw. Na pwede nating alokin ng panalangin. Pwede nating sabihin, oy, dalo ka minsan sa amin. Tignan nyo, hindi naman natin ginagawa. Do you know why, mga kapatid? Do you know why? It is simple. We are focused on our lives. Livelihood ko to, buhay ko to, may gagawin ako. I have places to go, I have things to do. And today, napipilitan tayo mag-reflect sa sinabi ni Paul. Ang buhay niya kay Kristo. At ang aking panalangin nawa, mabuhay tayo na nakatingin at nakaangkla sa katotohanan ni Kristo. Ang mabuhay ay para maglingkod, ay para maglingkod sa tao para kay Kristo. Ang mamatay ay pauwi kay Kristo. Yun ang posisyon ni Paul. Ang posisyon ni Paul ay kung mamamatay man siya, mga kapatid, ay kung mabubuhay man siya, yun ay paglilingkod sa iba. Salamat mga kapatid na hinahayaan yung gawin ko ito. I will always be thankful for our church na hayaan nyo akong basahin ang scriptures at ituro yung scriptures sa inyo. Salamat po. Hindi po yun madali, pero salamat po. Mga kapatid, as I teach the Word of God, gusto kong maintindihan nyo na ako ang unang nabe-bless pag nababasa ko ito. Ako ang unang nafe-fade pag nabasa ko ito. And I want to work hard to serve you. And I want to work hard to serve the church. Nagtataka ako bakit ang dami ng picture made. Bago na pala yun. Nagtaasan yung camera, kala ko bumapo ako bigla. But I want to work hard to serve you. Paglingkuran ng ating church, mag-aral ng scriptures. Masaya ako sa ating pagdalo. Masaya ako na maraming dumadalo sa ating churches. Masaya ako sa ating evening services. Masaya ako sa ginagawa ng Diyos, sa lahat ng location ng ating simbahan. But most of all, I am so happy to see that we are all serving Christ together. Amen. Kung nasaan man kayong field, saan man kayong negosyo, this is a question for you. Tingin po dito. Paano nyo na ibabahagi ang salita ng Diyos? Ito ang reflection natin this morning. Paano? Kung estudyante ka, are you praying for your fellow students? If you are working or you have a business, do you pray for that business? Do you pray for your co-workers? Yung intentional na binabahagi mo at pinuproklama mo ang salita ng Diyos. Ito ang ating conclusion, mga kapatid. The greatest prize is already with us. He is Christ. Basahin ko pa pala. Sorry. Yung nauna. The greatest prize in this life is knowing Jesus. Because even death can't take that away from us. Ang bagong kotse, pwedeng kunin ng kamatayan. Yung bahay na binayaran natin, pag tayo namatay, iba ang titira doon. Yung bagong sasakyan, pag tayo namatay, iba ang magdadrive doon. Pero si Jesus, mga kapatid, nung sinabi ni Jesus na hindi niya tayo iiwan,
hanggang kamatayan niyo, hindi niya tayo iiwan. Ang limitasyon ng ating pamilya, nasa kamatayan. Si Jesus, even after death, Jesus is with us. Dying is not a loss. Jesus is the prize. Mga kapatid, pakinggan niyo mabuti yun. Kahit sakit, hindi kayo mapipigilang sambahin si Kristo Jesus. The late and great Tim Keller of New York City, isa sa mga pinakakilalang church planters. Nung mamamatay siya, sabi ni Dr. Tim Keller, walang kawalan, kahit katiting ang pagkamatay ko. Dahil ako ay na kay Kristo. Jesus is the prize. Napakalaki ng Panginoon mga kapatid. Basahin niyo yung Pilipiansa. Ang ganda-ganda ng librong to. Tingnan niyo po, as we conclude, brothers and sisters, let's just read that. The greatest prize is already with us. He is Christ. We are working from a place of victory. We are on the winning side. Tagtagumpay na si Jesus. You are not working to succeed. You have already won. Tapos na. Kaya nga sinabi sa Romans, we are more than conquerors because Jesus has already conquered. Sa lugar ng ating paglilingkod, hindi tayo naglilingkod para mahalin ng Diyos. Tayo naglilingkod dahil minahal na tayo ng Diyos. Hindi tayo sumusunod para tanggapin ng Diyos. Tinanggap na tayo ng Diyos kaya tayo sumusunod. Mga kapatid, wala nang talo eh. Sa buhay na ito, kung na kay Kristo ka, wala nang talo. Minsan wala, minsan meron. Minsan sobra, minsan kulang. Sa lahat ng yon, may isang hindi nawala. Ang pangalan niya ay Kristo. Purihin ang Diyos. Bago tayo manalangin, gusto kong isipin nyo lang, nasaan kaya kayo ngayon? Isipin nyo mabuti. Nasaan kaya kayo ngayon kung wala ang habag ng Diyos? Sa lahat na nangyari, sa lahat ng pighati, sa lahat ng problema, nasaan kaya tayo ngayon kung wala ang Panginoon? Nasaan kaya tayo? Sa lahat ng dinaanan nating heartbreak, heartache, betrayals, defeats. Pwede tayo magmukhang okay sa social media eh. Pero ang tanong, nasaan tayo ngayon kung wala habag ng Diyos? Ang habag ng Diyos na hindi tayo iniwan. And our prayer will always be, brothers and sisters, this is our prayer for you. Pray that you will work hard, do your best. I pray na magtagumpay kayo. I pray na in every business, ang daming nagninegosyo sa ating church. God know. Amen? Ang dami pong nagninegosyo dito. Huwag lang illegal. No. Pero ang dami nagninegosyo dito. Ang dami pong nagtatrabaho sa inyo. Ang dami kong nakikita you're experiencing promotions. Lahat yun, maganda yun. Mga kapatid, hindi yun ang premyo. Ang premyo natin si Kristo. Do your best, work hard for the glory of God. So that is our conclusion. Praise God. Ngayon po mga kapatid, before we go to let me just pray for the sermon. Gusto ko pong tulungan niyo ako. Mayroon ba kayong naiisip na tao na kailangan madinig ang Ebanghelyo? Isang tao lang. Ngayong, ano po to? Challenge for you. This is a challenge for you. Pinag-usapan natin yung boldness ni Paul. Pinag-usapan natin working hard. Pinag-usapan natin yung sovereignty ng Diyos. Kung talagang ang Diyos ay nagliligtas, ito ang aking prayer. Let's pray for that person, yung nasa isip nyo, na kailangan ng Ebanghelyo ni Jesus. Pag-pray natin sila. Amen? Let's pray right now. Father God, kung sino man po yung nasa isipan ng aking mga kapatid na nais kang makilala, inuunawa, mahabag ka, iligtas niyo po sila. Gamitin niyo kami
upang hindi lang magpumbida, hindi para palakihin tong church, Lord. Hindi naman po namin habol yung lumago. Salamat kung lumalago kami. Pero Panginoon, hindi para lamang lumago, pero para mapakilala ka namin, Panginoon. Turuan mo kami at gabayan. Maraming salamat po sa pangalan niyo lamang, Panginoon Jesus. Amen and amen.